Pagpasok ko sa mobil, napalingon pa ako kay kuya at mapait na napangiti. Ngiting hindi ko alam kung may pag-asa pa, napatingin ako sa langit na nagmumula sa bintana. Ikaw na ang bahala sa akin, Arminda, napahawak ako sa bilugan kong tiyan, at napangiti. Kakayanin natin ito mga anak, sobrang saya ko nang malaman na kambal ang anak ko. Hindi lang kami magiging dalawa, magiging tatlo pa kami. Kakayanin natin ito, kakayanin ko, tahimik lang ako sa buong biyahe at nang makarating na kami sa kulungan para sa mga babae, kamakalabog ng malakas ang dibdib ko. First time ko ito, first time na makakapasok sa kulungan. Napayukom ako ng kamao at napayuko, bakit kailangang maging ganito ang buhay ko? Nagmahal lang naman ako, hindi ba? Nagmahal ako sa taong hindi ako kayang mahalin pabalik. Paano ko ito malulusutan? Paano ako mabubuhay? Nabalik lang ako sa realidad nang hilahin ako ng isang pulis palabas ng sasakyan. Muntikan pa akong matisod kung hindi lang ako nahawakan ng isang pulis, yung mas matanda lang sa akin ng ilang taon. Ayusin mo ang paghawak sa kanya, malamig na sambit ng pulis na nakahawak sa braso ko. Ngumisi naman ang mamang pulis. Isang kriminal ang babaeng yan, gagawin ko ang gusto kong gawin. Napayuko na lang ako at napahinga ng malalim, iba ang pakiramdam ko sa mamang pulis na ta. Halatang hindi mapagkakatiwalaan, at inalalayan ako ni Jimmy Palermo. Napalingon ako sa kanya pero hindi siya nakatingin sa akin. Okay, nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa dumaan na kami sa mga selda. Nakayuko lang ako habang sinasamahan nila ako para magtungo kung saan ang magiging selda ko. Maraming bulong-bulungan ang naririnig ko, bago siya. Halatang anak mayaman, pero kriminal, ganun siguro ang mga mayayaman, hindi pa rin sila nakukontento. Napatingin ako sa nagsalita, isang babaeng mas matanda lang ng ilang taon sakin. Nang mahalata niyang nakatingin ako sa kanya, inirapan niya ako kaya napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya. Hanggang na nakarating na kami sa huling selda, napatingin ako sa loob, at iilang mga babae rin ang nakita ko sa loob. Lahat sila nakatingin lang sakin, pumasok ka na, inis na sambit sakin ng matabang pulis at patulak niya akong pinasok sa loob. Singhal ni Sir Jimmy sa kasamahan niya pero tinawanan lang siya at nauna nang umalis ang mga yon. Bamantong hininga lang siya at tumingin sakin habang inilalat niya ang gate. I'm sorry, tuma NGO lang ako at ngumiti sa kanya. Okay lang, mag-ingat ka, huwag kang magtitiwala kahit kanino, yun lang ang huli niyang sinabi sakin at iniwan akong tulala. Ano ang ibig niyang sabihin dun? Napahawak ako sa gate at tinanaw ko sa malayo si Sir Jimmy. Anong gusto mong sabihin sakin Sir Palermo? Hindi alam ng dalaga na may nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Hindi kita papabayaan Mrs. Tomasio, sambit ng isang lalaki at palihim siyang sumakay sa isang sasakyan na sumundo sa kanya. How is she? Tanong ng isang lalaking nasa harapan niya. She will be fine pero gagawin ko lahat para maprotektahan siya, Master, nakayukong saad ng lalaki. I know she will, malalim na boses na sambit nito. Kailan mo itatago ito, Master? Ngumisi ang lalaki at humitit sa sigarilyo niya. Hanggang mahuli ko siya sa sarili niyang hola. Ako na pong bahala sa kanya Master, tumanggo lang ang lalaki at napatingin na lang sa correctional. Babalikan kita Erlinda, nakaupo ako sa isang sulok, ayaw nila akong pahigain sa magiging higaan ko. Napatingin ako sa ilang sugat ang natamo ko sa nangyari kanina. Napabuntong hininga na lang ako nang hindi ko na matano si Sir Amyat na paharap na sa mga kasamahan ko. Napayuko naman ako at naglakad sa dulo para humiga na. Kailangan ko nang magpalakas para sa bagong bukas na haharapin namin ng mga anak ko. Up. Saan ka pupunta? Napahinto ako sa paglalakad at napatingin sa babaeng nakahalukip-kip at nakataas ang kilay sakin. Doon, turo sa dulong higaan, napangisi naman ang babae. Hindi ka doon matutulog, dyan ka sa sahig, girls. Tawag niya sa mga kasamahan niya na may malaking ngisi sakin. Bigyan natin ng mumunting kasiyahan ang bago nating kasamahan. Pumalakpak siya kaya sunod-sunod na buhos ng basura na may kasamang tubig sa isang timba. Napapikit naman ako at palihim na kumuyam ang kamao. Calm down Erlinda,
welcome, nakangising sambit nung babae at sabay-sabay silang nagtawanan. Huminga ako ng malalim at inagaw sa kanya ang braso ko, napaatras naman siya kaya napabuntong hininga ako. Ayoko ng gulo, mahinang sambit ko sa kanila at tumalikod na, pero hindi pa ulit ako nakakahakbang nang hinablot na nung babae ang buhok ko. No, mahinang bulong ko at napahawak sa tiyan ko. Olga, bitawan mo siya, akmang lalapitan ako ni Tintay nang harangan siya ng mga Alipur race at hinawakan, para hindi makalapit sa akin. Kita sa kanya ang pag-alala pero nginitian ko lang siya. Ako ang susundin mo, maliwanag, ako ang boss dito, kapag sinabi kong hahalikan mo ang paa ko. Hahalikan mo, singhal niya sa akin at binitawan niya ako at saka pinaluhod. Ano pang hinihintay mo, halik na, sigaw niya sa mukha ko kaya napaiwas ako. Please gusto ko ng tahimik, mautal na sambit ko sa kanya. Kanina pa pala ako nanginginig sa kaba, aba? Sumasagot, girls, tawag niya ulit sa mga Alipo race niya. Alam niyo na ang gagawin sa mga taong sumasagot sakin. Sambit niya at bahagyang lumayo na at nakangisi lang siyang nakatingin sakin. Napayuko naman ako at napahawak sa tiyan ko para protektahan ito. At nag-umpisa na silang bugbugin ako, nakatulala na lang ako habang tinatanggap ang pangbubugbog nila sa akin habang hawak ang tiyan ko para protektahan ang kambal ko. Napasandal na lang ako sa dingding at hinayaang tumulo ng tumulo ang mga luha ko. Isang gabi pa lang ako dito pero ganito na ang nangyari sa akin. Napayakap ako ng mahigpit sa sarili ko. Paano pa ang mga susunod na araw? Kakayanin ko pa ba? Gabayan niyo na lang po ako sana. Babalik ako sa Pilipinas. Ano, paano naman tayo? Nilingon ni Boris si Georgia, magiging maayos kayo rito. May asawa akong tao, Georgia. Hindi ako nagpunta rito para balikan ka. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Walang ganang sambit niya kay Georgia. Kumuyam naman ang mga kamao ni Georgia. No, wala ka nang babalikan sa Pilipinas. Matigas na sambit ni Georgia sa kanya na siyang nagpakunot ng noo niya. Anong sabi mo? Ngumisi si Georgia sa kanya at may inabot na sulat. Ito ay isang liham mula sa Pilipinas. Mukhang sulat ni Erlinda, nakasaad dyan na iniwan ka na niya at sumama sa ibang lalaki. Oh gosh, I thought she was innocent. Malandi din pala siya, nakangising sambit ni Georgia sa kanya. Nagdilim bigla ang paningin ni Boris at nagawa niyang hilahin ang damit ni Georgia para ay lapit sa kanya. Hindi ganang tao ang asawa ko, Georgia. Nakagawa ako ng kasalanan sa kanya pero mahal ko siya. Mas mahal ko siya kaysa sayo. Gigil na sambit ni Boris kay Georgia at pabato niya itong binitawan at padabog na umakyat ng kwarto. Napangisi lang si Georgia habang nakakuyom ang mga kamao. Well, let's see kung kanino ka babagsak. Pagpasok ng kwarto ni Boris agad niyang binasa ang sulat at kumunat lang ang noo niya habang binabasa ang sulat at napangisi nang matapos niyang basahin ito. Hindi niyo ako maloloko. Pinunit niya ang sulat at pagkatapos nun itinapon niya sa basurahan. Where is my wife, sir? Nakakulong ho ngayon si Ma'am Erlinda. Napatingin si Boris. What? How? Pinagbintangan ho siya sa salang pagnanakaw at sa salang pagpatay sa kapatid niyang si Ma'am Arminde Escudero. Napatay niya ang tawag at naibato ang phone niya sa pader. Nagising ako nang may bumuhos sa akin ng tubig. Napabangon ako bigla at hinihingal na tinignan kung sino ang bumuhos noon. Si Olga, walang araw na hindi niya ako pinag-iinitan, sila ng mga alipores niya. At kitang-kita pa rin yung mga sugat sa braso ko. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Maglilinis ka pa ng banyo, huwag mong sabihin na buntis ka. Tumawa siya at matalim akong tinignan. Hindi ba sabi ko sa'yo susundin mo lahat ng utos ko sa'yo? Kaya maglinis ka na ng banyo. Hinila niya ako patayo na payuko naman ako nang tiningnan ako ng mga kasamahan namin. Pabato niya saking binigay ang map at balde kaya agaran kong sinalo. Bilasan mo, singhal niya sakin kaya napatalon ako. Oo, mahinang sagot ko sa kanya at lumabas na ng selda, narinig ko pa ang tawanan ng mga alipores niya kaya napabuntong hininga na lang ako. Naglakad na ko papunta sa banyo para maglinis. Kapag ganitong may trabaho, bukas lahat ng selda at lahat ng preso na kasama ko magtatrabaho. Kung ano yung mga gawain ng mga lalaki, gagawin din ng mga babae,
ayon kay Tintay. Dahil kapag hindi nagtrabaho, Bartolina daw ang parusa mo lalo na kapag may gulo. Ilang araw ko na ring sinusunod si Olga para walang gulo, kaya kahit nahihirapan ako magtrabaho dahil sa malaki na ang tiyan ko kinakaya ko. Gusto ko lang mamuhay dito sa kulungan ng payapa kahit alam kong hindi ako matatahimik dito. Hindi pa ako nadadalaw nila kuya pero palagi naman silang tumatawag sa akin para kamustahin ako. Ayoko na rin sila maabala dahil alam ko busy din sila sa mga trabaho nila. Nakarating na ko sa banyo, at inumpisahan ng maglinis. Pawis na pawis at hinihingal ako habang nililinis lahat ng cubicle, napasandal ako at napahimas sa tiyan ko dahil talagang nahihirapan ako. Mga anak, huwag niyo masyadong pahirapan si mama kakayanin natin bulong ko at napangiti na lang ako. Hindi na ako makapaghintay na lumabas sila. I'm sure, ang kukot nila. Nakangiti ako habang nagpatuloy na maglinis, nang makita ko ang buong banyo na pangiti ako, dahil matatapos ang araw na ito na may nagawa ako. Lumabas na ako mula sa panghuling cubicle, at napaatras nang makitang nakaabang sina Olga, na may dalang ilang balde at lahat sila nakangiti ng nakakaloko. Anong, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang manlaki ang mga mata ko nang itapon nila sa loob ng banyo lahat ng laman ng balde. Para akong nanlumo sa nangyari, napasandal na lang ako sa pader. Linisan mo yan, ngumisi siya sakin akmang aalis na sila nang napaatras sila at nanlalaki ang mga mata nang makita ang papasok sa banyo. Jimmy, yutal na banggit ni Olga sa kaharap, what do you think you're doing ha? Madiin na tanong ni Jimmy sa kanya. Jimmy, huwag ka namang ganyan, kailangan niyang turuan ng leksyon kasi sinasaktan niya ako. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ano bang sinasabi niya? Kailan ko naman siya sinaktan, napailing na lang ako kay Olga kasi kung papatulan ko siya, walang mangyayari, at alam kong kakampihan siya ng lahat dahil siya matagal nang nakakulong, pero ako bago lang at hindi pa gamay ang mga ugali ng mga tao rito. Napabuntong hininga na lang ako, at kinuha ang map tsaka nag-umpisa na maglinis ulit. Bilasan mo dyan, singhal ni Olga at malanding kumapit kay Sir Jimmy. Napailing na lang ako sa kanya at sakto nagtama ang paningin namin ni Sir Jimmy at matiing time siyang nakatingin sakin. Napaiwas naman ako ng tingin sa kanya at isa-isang pinulot ang mga baldeng nakakalat. Narinig ko na lang mga yabag nila na palayo sa banyo kaya nakahinga ako ng maluwag at pinagpatuloy ko ang paglilinis. Nang matapos ko na ang lahat, lumabas na ko ng banyo para pumunta sa stockroom na lagayan ng mga map. Bamantong hininga ko at akmang bubuksan ko na ang pinto ng makarinig ako ng impit na ungol, kaya napaatras ako. Jimmy ganyan, napataas ang kilay ko sa narinig, at napailing na lang. Anong playboy, pati mga preso pinapatulan, huminga ako ng malalim at marahan na kumatok. Nakarinig pa ako ng kalabog, oh my God, padabog na binuksan ni Olga ang pintuan at matalim akong tiningnan. Ilalagay ko lang sana ito, pasensya na sa istorbo. Buwisit ka, panira ka ng araw, akmang sasampalin niya ako nang pigilan siya ni Sir Jimmy. Enough, umalis ka na Olga, yung pinag-usapan natin, matalim na tiningnan niya si Olga. Malandi namang lumapit si Olga kay Sir Jimmy, basta mamaya Hinalikan pa niya ito sa lobby ang lalaki bago umalis, dinunggo pa niya ang balikat ko. Tinanaw ko lang si Olga bago ako humarap kay Sir Jimmy. Excuse, sambit ko at yumuko ako bago ako pumasok sa loob at inilagay ang map at ilang baldeng hawak ko. At nang makalabas ako sa stockroom para bumalik sa selda ko, napahinto ako nang makitang inaabangan ako ni Sir Jimmy. Sir, nakapamulsa naman siyang lumapit sa akin, Jimmy na lang, tumango na lang ako sa kanya. Babalik na po ako sa selda, nakangiting sambit ko sa kanya. Are you okay? Kumunat lang ang noo ko sa kanya dahil masyadong fluent ang pag-English niya. Hoy, oo, ayos lang, kakayanin naman, ngumiti ako sa kanya. Ihahatid na kita sa selda, marahan lang akong tumango sa kanya at naglakad na kami, tahimik lang kaming naglalakad at bulong-bulungan naman ang naririnig ko. Yumuko na lang ako dahil ayokong pag-usapan nila dahil lang sa paghahatid ni Jimmy sa akin. Be careful, bulong ni Jimmy sa akin na napakalabog ng husto ang puso ko. Oo,
At umiwas ako ng tingin sa kanya tsaka ako pumasok sa selda, hindi ko na siya tiningnan pa at dumiretso na lang ako sa higaan ko. Oy, ano napatalon ako sa gulat sa pagtusok ni Tintay sa tagiliran ko. Ha? Sus, kitang-kita ko ang paghatid sa iyo ni Sir Jimmy. Nag-init naman ang pisngi ko at napailing na lang sa kanya. Naku, huwag kang mag-isip ng iba, hinatid lang niya ako. Yun lang yon, sambit ko sa kanya at inirapan niya ako. Sus, kunwari ka pa, bagay na bagay kaya kayo, antong hininga na lang ako at kinuha ang picture namin ni Boris nung bagong kasal kami. Pinakita ko kay Tintay, yan ang asawa ko Tintay. Napahinto ako nang napagtantong hindi na pala kami mag-asawa. Ex-husband pala, mapait lang akong napangiti sa kanya. Siya ang ama ng mga anak ko, mahinang sambit ko sa kanya. Hala, ang gwapo naman pala pero manloloko, nakakainis talaga ang mga lalaki, inis na sambit niya at umupo sa tabi ko. Alam mo ba kung bakit ako nakulong? Oo nga, bakit nga ba siya nakulong? Sa ilang araw naming magkasama at magkakilala, ngayon lang siya magkukwento sa akin. Ako kasi halos nagkukwento na sa kanya, parehas lang tayo ng kalagayan, Erlinda, pinagbintangan din ako sa salang hindi ko ginawa. Mapait siyang ngumiti sa akin at hinimas ang bracelet na suot niya. Alam mo bang mayaman ang asawa ko at abogado pa, kaya walang-wala ako kung ikukumpara sa kanya. Pero pinaglaban namin ang pagmamahalan namin sa mama niya, dahil mama lang naman niya ang may ayaw sa akin. Hanggang sa napagkasundoan namin na magpakasal kasi nabuntis niya ako, mahal na mahal namin ang isa't isa, habang pinagbubuntis ko ang anak naming dalawa. Pero isang araw lahat ng pagmamahal na yun biglang nawala dahil sa isang trahedya na nagpabago sa buhay ko. Napatikip siya sa bibig at humagulgol ng iyak. Naiiyak naman ako sa kanya dahil halos parehas lang kami ng kalagayan pero ang pinagkaiba lang namin, mama ng asawa niya ang nagpakulong sa kanya at ako, magulang ko mismo ang nagpakulong sa akin. Namatay si Dad, pinatay siya at ako lang ang tao nun sa bahay. Kitang-kita ng dalawang mata ko na may saksak sa dibdib si Dad. At nakita ako ng mama niya na nandun sa loob ng krimen kaya sinabi niya sa asawa ko na ako daw ang pumatay kay Dad. Anong laban ko? Pinunasan niya ang mga luha niya at mapaklang tumawa. Mayaman sila at ako, mahirap lang, lahat ng ebidensya nila ay walang katotohanan, hindi ko maipaglaban ang sarili dahil kung sino pa ang kakampi ko, siya pa ang nang iwan sa akin sa huli. Buntis ako nung nakulong ako at ilang buwan lang ay nanganak ako. Kumuyam ang kamao niya, at kinuha nila ang anak ko, 3 taon na ang anak ko ngayon. Ni minsan hindi ko pa siya nakita, may fiancé na ang asawa ko at siya na ang kinilalang ina ng anak ko. Yamakap siya sa akin, gustong gusto ko nang makita ang anak ko Erlinda, pero hindi nila ako pinagbigyan kahit hindi na niya ako makilala bilang ina niya. Basta makita ko lang siya. Walang araw o buwan o taon na hindi ko siya naiisip, sa picture ko lang siya nakikita. Nilabas niya ang picture ng anak niya nung baby pa. Hindi ko alam kung gwapo ba siya, kung may namana ba siya sa akin o kung nakakapaglakad na ba siya, o nakakapagsalita na, hindi ko alam. Hinaharangan palagi ng mama niya ang pagkikita namin ng anak ko. Hinagod ko lang ang likuran niya, napahimas ako sa tiyan ko. Kinakabahan ako, baka kunin din sa akin nila mama ang mga anak ko, hindi ko makakaya yon. Ayoko, baka hindi ko na makita ang mga anak ko, natulala ako sa naisip at napakuyom ang mga kamao ko. Hindi ako papayag, kinakuya ko ipagkakatiwala ang mga anak ko habang nakakulong ako, hindi ko ibibigay sa kanila, tama na ako ang pahirapan nila, wag lang ang mga anak ko, baka hindi ko na sila mapatawad pa. Erlinda, sa susunod na taon magbibigay ng parol ang mayor natin, sali tayo, baka sakaling babaan nila ang sentensya sa atin. Parol, ang tanong ko sa kanya. Oo, parol, tulad nito, turo niya sa bracelet na suot niya. Gagawa tayo nito tapos ibebenta natin, tapos kailangan hindi tayo mapapasama sa mga gulo rito sa selda para mapasama tayo sa parol. Tapos kapag bumaba ang sentensya natin may pag-asang lumaya tayo. Napangiti na lang ako sa kanya at tumango, napahimas ako bigla sa tiyan ko. Mga anak, narinig niyo yun, may pag-asang lumaya si mama, at magkakasama rin tayo ng malaya. Nakakita na ako ng pag-asa, makakalaya rin ako, kapit lang. Drake, napaangat ang tingin ko at napangisi nang makita si Efren.
May lead na ba sa kaso? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga naman siya at umupo sa harapan ko. Mahihirapan tayong mag-aapila ng kaso, matitibay ang mga ebidensya nila. Nagtungo ako sa location kung saan kinidnap ang kambal noon, pero wala akong nakuhang ebidensya dahil sunog na sunog ang buong gusali na talagang ayaw na makakuha tayo ng ebidensya, pati ang mga suspect, hanggang ngayon hindi pa rin sila natatagpuan. Wala pa ring lead ang mga tao ko kung saan sila nagtatago, na mamroblemang saad ni Efren. Napayuko naman ako at nag-ulo ang buhok ko dahil habang mas tumatagal mas lalong mahihirapan si Erlinda. Hindi muna kami dumadalaw sa kanya dahil inaasikaso namin ang pag-aapila sa kaso pero wala pa rin kaming nahahanap na ebidensya. So wala nang pag-asa na makalabas ang kapatid ko. Umiling si Efren, maaari pa rin siyang makalabas kung patuloy lang tayo sa pag-apila ng kaso hanggat hindi pa naiibasura, pero mas mahihirapan tayo, dahil maaaring mabuksan muli ang kaso before na kidnapping murder case ni Arminda. No, kapag nabuksan muli ang kaso at nalaman ni Erlinda mas mahihirapan siya. Trauma ang nagdala sa kanya sa nangyari noon at baka bumalik siyang muli sa dati kung saan hindi siya makausap. Kailangang makalabas agad si Erlinda as soon as possible, dahil hindi pa namin nalalaman kung sino ang tunay na kalaban namin, at baka mas pahirapan siya sa loob ng kulungan. I understand, hindi rin naman ako titigil na humanap ng ebidensya, tinapak niya ako sa balikat. Maraming salamat bro, hindi ko na din kasi alam ang gagawin ko. Naiintindihan kita bro, naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo. Sige na, mauna na ako, aaralan ko muli ang kaso at magpapatuloy ako sa paghahanap ng ebidensya at sa mga suspect noon, inom tayo minsan. Hindi matutuwa si Erlinda kapag sobrang stress ka. Tinanguan ko lang at natawa na lang ako, at saka niya ako tinapak sa balikat bago lumabas ng opisina ko. Napahalumbaba na lang ako sa opisina ko para isipin kung anong maaari ko pang gawin. Halos marami nang tumutulong sa paghahanap ng ebidensya, at marami ring nagpipiestahan kay Erlinda sa social media na wala namang alam sa pinagdadaanan ng kapatid ko. Wala sila sa sitwasyon ni Erlinda kaya hindi nila nalalaman ang mga paghihirap nito. Napabangon ako at napakuyom ang mga kamao ko. Isa pa si Boris, nagawa niyang iwanan ang kapatid ko sa kabila ng pinagdadaanan nito, mas pinili ang dating kasintahan kaysa sa asawa niya. Hindi ko hahayaan na makalapit muli siya sa kapatid ko. Mr. Escudero, napalingon ako bago pa ako makasakay sa sasakyan ko. Drake Escudero, ako nga, anong kailangan mo? Kung isa ka sa mga reporter, wala ako sa mood para makipag-interview sa'yo. Naiiling na sambit ko sa kanya at akmang sasakay na ako. May lead ako sa mga suspect ng kidnapping murder case noon. Paano mo nalaman yan? Maaari ko kayong tulungan sa kasong kinakaharap nyo. Gusto kong tulungang mapawalang sala si Miss Erlinda Tomasio. Sino ka ba? Makikilala nyo rin ako sa tamang panahon. At walang ano-ano'y umalis na siya sa harapan ko. Sino siya? Bakit gusto niyang tulungan si Erlinda? Hindi natin masabi kung